Annyeonghaseyo! Okay, so sa video na ito, magbibigay po ako ng review sa libro ng old version at saka ng new version ng ginagamit nating EPS topic na libro. Ito po yung ginagamit ko na libro, yung lumang version natin. Medyo luma na siya kasi halos 2 taon ko na rin siyang ginagamit sa pagtuturo. So may mga libro na po nito. So alam ko may mga expectation na kayo. Alam niyo na kung ano yung nasa loob nito. I-compare po natin yung old version at saka yung new version ng libro natin. Okay? So, para hindi wala po ako ma-miss, meron akong listahan dito. So, ikukumpara natin yung color nila, yung title, at saka yung table of contents. Ito yung mahalaga eh. And then, yung mga characters, kasi ang sabi daw, may mga changes na po ng characters. Then, content, ano yung in-expect natin sa loob ng bawat chapter or ng bawat pages. Of course, hindi mawawala yung mga quizzes natin. Okay? So, let's start. Book 1, new version, tsaka yung old version. Okay. So, let's start with the color. Ito po yung kulay ng old version. Parang malamlam po siya. While ito naman po yung sa new version ng libro. So, medyo vibrant po siya. Okay. So, pag sa, hindi ko alam no, pero pag sa video yata, hindi masyado klaro ang pagkakaiba ng kulay. Pero sa personal po, mas vibrant yung kulay ng new version. Okay. So, try natin sa ibang mga drawing. Ayan. Okay. So, dito, medyo pansin yung pagkakaiba nga. Talagang vibrant. Klaro yung pagka-vibrant ng kulay sa new version kumpara po sa old version. Okay. So, ayan. Ngayon, punta tayo sa title at saka yung table of contents nila. Let's go back to the first pages. Yan. Okay, so dito tayo. Okay, ganun pa rin ang title. Meron pa rin Korean. Meron pa rin nakasulat na Korean character, Hangul. And then, at the same time, nandun pa rin, di pa rin nawawala yung kanyang English translation. Pero, ang napansin ko lang po dito, yung title po sa new version ay iba po sa old version. Halimbawa po sa chapter na ito, ang nakalagay po dito is Chagisoge or self-introduction. Ngayon, kung titingnan po natin sa old version, wala po yung self-introduction dito. Wala po. Hinahanap ko siya actually. Wala akong mahanap na self-introduction. So, ang nakalagay dito, 저는 tuwan입니다. So, I think ito yung introduction na equivalent dito sa new version na self-introduction na title. Kasi, kung titingnan nyo po, yung page dito sa 34, ayan, ito yung nagpapakilala si C21. Dito naman, hindi magkapareho yung title. Pero kung pupunta tayo sa page 50, ayan. So, ayan, pareho po. Okay, nasa page 50 yung self-introduction. Ayan yung title niya. Chagisoge, self-introduction. While dito sa old version, ang title niya po is 저는 또한입니다. Okay, so ganun din sa mga ibang chapter, nakita ko siya, magkaiba po sila ng title ng old version at saka ng new version. Ang napansin ko lang dito, ang title po ng new version is kung ano yung main topic sa chapter, sa lesson na ito, yun ang ginagawang title. Ito sa new version. Kasi dito nga naman sa chapter na ito, puro pagpapakilala, puro self-introduction. So, ang main topic po ng lesson na ito, ng chapter na ito is self-introduction. So, yun yung ginawang title dito sa new version. Whereas dito po sa old version, okay, ang title is 저는 또한입니다. So, kung ano yung conversation dito, yun yung nagiging title po ng chapter na ito. Okay? So, mas maganda yung new version kasi kinukuha talaga nila, ginagawa nilang title kung ano yung main na topic. Next, punta tayo sa characters, yung mga bida sa libro na ito. So, alam na natin, expect na natin sino ba itong mga bida na ito kasi may idea na po tayo sa old version na book. Okay, so ang mga bida natin ay nasa page 15 dito sa new version. While dito naman po, okay, so nasa same page po sila. Okay, so dito tayo mauna sa ating old version. Sa old version po, ang cute nila. Cute yung pagka-drawing, talagang parang cartoon yung style niya. Kung napapansin natin, parang mas bata, mas young po, mas young yung mga character dito sa old version. While dito sa new version po, parang mas matured or grown up po yung mga drawing dito. Kung titingnan nyo ang mga mukha nila, parang mas grown up po sila, mas define yung pagka-drawing, hindi kagaya sa old version na ang mga mata nila tuldok-tuldok lang, ang kilay nila is parang linya-linya lang. Dito po, mas define
Talaga yung mata, ine-emphasize nila na talagang mata, yung kilay, may kakapalan na, kumbaga nag-matured. Next, punta tayo sa content sa bawat chapter or pages. Ano yung mga ine-expect natin? Punta tayo ngayon sa self-introduction na topic. Dito po sa new version, kung napapansin ninyo, gumamit sila ng totoong picture po ng mga tao. Yun yung wala sa old version. Okay? So, nagpapakilala, merong pakilala dito, pero ang gamit po nila is yung cartoon po na drawing. Okay? So, dito totoong tao. And then, dito po sa new version, ito yung gusto ko. Sa title or sa unang page po ng chapter. So, ano ba yung expect mo na grammar na magiging lesson nyo sa chapter na ito? Ano yung vocabulary na ma-encounter nyo sa chapter na ito? Ano yung culture and information na included sa chapter na ito? Okay, so maganda siya kasi naka-specific na yung mga ine-expect mo na lesson or malalaman mo na mga lesson. May nakalagay na rin dito sa baba na learning objectives. So, ano yung parang goal nyo kung bakit nyo aralin ang buong chapter na ito. So, maganda siya kasi included nga siya. Yun nga naman yung objective mo kung bakit nyo pinag-aaralan yung self-introduction na topic. Ito yung wala sa old version. Walang nakalagay na learning objectives dito. And then, wala rin pong nakalagay na kung ano yung ine-expect mo na lesson, kung ano yung ine-expect mo na vocabulary ma-encounter, and kung ano yung culture or information na pwede nyong aralin sa chapter na ito. So, nakalagay lang dito sa old version yung conversation. Okay? So, yung mga vocabularies, grammar po, nandito naman sa baba. Next, proceed tayo sa quizzes. Okay? So, hindi mawawala yung quiz. Kailangan nandyan yung quizzes na yan. Every after lesson, every after chapter po, meron tayong mga quizzes na kailangan na pagpraktisan. Dito po sa new version, ang napansin ko lang, unang chapter pa lang yung topic ninyo, pero mapapansin nyo po yung mga quizzes, medyo level up na po. Medyo may kahirapan na. Okay? So, may mga sentences na rin. Actually, eto po, ganitong-ganito yung mga lumalabas sa exam sa EPS topic. So, maganda siya kasi early stage pa lang ng pag-aaral nyo, nahasa na kayo. Okay? Kumbaga, hindi kayo bini-baby. Nagkakaroon kayo ng idea kung ano ba yung in-expect ninyo na lalabas na question sa exam ninyo. So, dito naman, old version. So, alam nyo na ito, no? Ito yung nakakatawa. Okay, minsan ini-skip ko po ito sa mga student ko. Tatandaan mo lang ito, yung word na yan, and then hanapin mo lang yung word na yan nandito. So, hindi siya ganun ka-challenging po. Knowing yung mga ibang student po, talagang magagaling na din sila bago pa sila mag-enroll sa KLCL. So, sa old version, nauuna ang kanilang listening. Dito naman sa new version, nauuna ang kanilang reading, quizzes, bago yung listening. Dito sa old, nauuna ang listening, bago yung reading. Actually, ito yung mas malapit sa katotohanan. Sa exam nyo po, sa EPS topic exam, mas nauna po ang reading sa exam bago ang listening. Totoo yan. Doon sa mga naka-experience na po mag-exam, alam nila na ang unang lumalabas po sa exam is yung reading item, and then susundan lang siya ng listening item. I-check natin yung mga quizzes. Ayan. Medyo madali siya para sa mga ibang student. Actually, yes po. Totoo. May mga student po talaga ako na bago sila nag-aaral, marami na rin po silang alam na vocabulary at may idea na rin po sila. So, medyo hindi na yan challenging sa kanila. So, ito, nakaka-challenge siya kasi, kung mapapansin nyo po, medyo mahirap ang kanyang vocabulary, medyo mahaba yung mga sentences. So, sa listening, ganun din po, hindi siya kagaya ng na-expect natin, medyo lumevel up na rin yung kanyang hirap. Pero maganda po yan, habang nahirapan kayo, mas maganda yung ganun para pag nasa exam na kayo, magiging madali na lang po sa inyo yung mga lalabas na question. So, wala dito, hindi ko na isulat dito, pero meron po ako napansin dito sa new version. Meron silang dinagdag na part na ganito. Meron silang pronunciation ng character. Nakalagay yung number ng audio. So, ipi-play mo lang yon para mas malaman mo kung ano yung pronunciation ng character na yan. Ayun. So, dito sa old version, wala silang ganun na part ng libro. Po, meron na akong napansin dito. So, meron silang dinagdag din dito sa new version na useful expression. Saan ginagamit, para saan ito, paano ginagamit. So, may sample. So, maganda ito siya, actually, kasi nga ang topic dito sa chapter na ito is self-introduction. And then, usually po, na-encounter naman talaga natin ito or naririnig talaga natin ito sa dulo ng mga self-introduction na Chalputaktarimnida sa mga iba na hindi pa alam. At least, at early stage ng kanilang pag-aaral,
then may idea na sila para saan yun, expression na ito. Okay? So, yun yung wala dito sa old version. Wala silang ganito na part ng libro nila. So, maganda po siya. Bukod sa may added lesson na, meron pa silang self-assessment. Okay? So, meron pa, hindi pa sila nakontento doon sa mga dinagdag nila na part. Meron pa silang dinagdag na self-assessment. Meron silang dinagdag dito na gagawin ng student or gagawin ng isang nag-aaral. So, meron ditong box. So, siguro sa teacher, ipapagawa po ng teacher ito doon sa kanyang student itong mga self-assessment na ito. Para mas mahasa ang student, there you go. Ayan, yung totoong picture ng tao. Nandito na ako sa gitna ngayon. Ayan, shopping. So, ibig sabihin, itong chapter na ito, all about shopping. Anong in-expect natin sa chapter na ito? Yung grammar na pag-aaralan nyo, yung vocabulary na in-expect nyo, and yung culture and information na malalaman ninyo. Again, meron kayong learning objectives kung para saan yung pag-aaral nyo ng chapter na ito. Ito yung mga drawing, mas vibrant po siya. Andyan yung pronunciation na may number po kung saan mahanap yung audio. Actually, kung mapapansin nyo, ganun pa rin naman yung content niya. Kagaya sa old na version. Saan nag-level up lang sa mga ibang part at mas may dinagdag lang sila ng mga lesson. Ito yung culture and information. So, kagaya rin naman din doon sa old version. Meron din ganito yung sa old version. So, ayan, may self-assessment uli. Okay, so sobrang ganda pala nitong new version na ito. Mula ngayon, ito na yung gagamitin ko sa pagtuturo sa aking mga student. Kaya ko siya nagustuhan kasi mas kung nagsi-self-study ka, mas pabor to sa'yo. Okay, kasi nandito na eh. Sobrang comprehensive na niya. Naalala ko sa ganitong libro, yung isang ginagamit ko na libro, itong Korean Grammar in Use. Ganito po yan siya. Okay, pareho. Halos kapareho din sila ng content. Mas marami lang itong laman na about sa grammar. Pero yung sa loob niya, halos ganun ang kapareho ng format niya po. Since luma na rin tong aking libro na ginagamit, so it's time na palitan ko na po siya ng bago. And thankfully, okay, napabili ako dito. Worth it po. Sobrang worth it ng libro na ito. Bagay po ito sa nagtuturo, sa nag-aaral sa KLC at dun sa mga nagsi-self-study. Actually, mura na po ito. Okay? Kung medyo namamahalan pa rin po kayo, pwede pong isang libro muna ang inyong orderin. And then, kapag nakaipon na kayo, saka nyo po isundan ng book 2. Pero, maganda yung dalawang libro na ito na isahan lang ang pag-order kasi mas makakatipid po kayo ng shipping fee. Yun lamang. Annyeong!